Hey guys and welcome back sa ating video. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin at ilagay ang trend line. Pero bago yan, make sure to subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. So, ano nga ba ang trend line? Ang trend line ay isang bounding line kung saan nagbabounce din ang presyo ng market. Sa madaling salita, ang linya na ito ay nagsisilbi ding support and resistance level in a diagonal form. Ito din ang nagsisilbing guide ng mga traders, investors, kung ang trend ba ng market ay posible ng magbago. Also, nakakatulong din ang trend line para makahanap ng magandang opportunity to enter a position sa market. So let's jump into an example. This is the gold 4-hour chart. The first thing na kailangan nating ma-identify ay kung saang direksyon papunta ang market at ito dapat ay obvious. As we can see here, ang market ay moving upwards, and it creates a series of higher highs and higher lows. Ang mga swing points na ito ang nagsisilbing highest and lowest points ng isang uptrend na market. Pero ang mga lowest points o swing lows lang ang gagamitin natin to plot ang ating trend line. Also, we need this lowest points here dahil ito ang last lowest point na galing sa downtrend bago ito mag-create ng higher high. So next, kailangan natin hanapin ang mga gaps sa pagitan ng mga swing lows. Bakit nga ba natin kailangan hanapin ang mga gaps sa pagitan ng mga swing lows? Ito ay para malaman natin na ang trend line na ating ilalagay ay strong and a valid trend line. Also, malalaman natin agad kung saan natin papatamain ang trend line na ating ilalagay. Sa lowest point na ito natin sisimulang ilagay papunta sa taas na lowest point ang ating trend line. At ito ang magiging itsura ng ating trend line. Para mas makasigurado tayo na ang ating trend line ay valid and a strong trend line, meron din dapat itong at least 3 touches sa mga swing points na ating minarkahan. As you can see, nang binasag ng price ang trend line, the market moved downwards. So let's jump into another example. Here is the NZD CAD 4-hour chart. Makikita natin na ang market ay moving upwards, and it creates a series of higher highs and higher lows. Pero ang mga swing lows na ito ang ating gagamitin para ilagay ang ating trend line. Also, kailangan din natin ang lowest points na ito na nanggaling sa downtrend. So next, kailangan natin hanapin ang mga gaps sa pagitan ng mga swing lows to make sure na ang trend line na ilalagay natin is more effective. So, from these swing points, papunta sa taas na swing points natin ilalagay ang ating trend line and here's how it looks like. To make sure that this is valid, meron itong 3 touches sa mga lowest swing points na ating minarkahan. As you can see here, nang basagin ng price ang trend line, the market moved downwards. Now, let's go to a downtrend scenario. Ito ang USD JPY 4-hour chart, and as we can see here, the market is moving downwards and it creates a series of lower highs and lower lows. Ang mga ito ang nagsisilbing highest at lowest swing points ng isang downtrend na market. Pero ang mga swing points lang na ito ang ating gagamitin para sa paglagay ng ating trend line. Also, we need this highest point here dahil ito ang last highest point from the uptrend bago ito gumawa ng lower low. Next, we need to find the gaps between those swing points. Take note, ang mga gaps dapat ay obvious at madaling makita ng mga mata. Mas malaki ang gap, mas better. Ito ay dahil mas madali nating makikita ang mga swing highs and swing lows ng isang trending na market. Sa swing point na ito natin sisimulang ilagay ang ating trend line papunta sa baba, so here how it looks like. Also, masasabi natin na ang ating trend line ay strong and a valid trend line dahil ito ay may mga multiple touches din. As the price broke through the trend line, the market moved upwards. Let's jump into another example. Here is the BTC-USD daily chart. Makikita natin na ang market ay moving downwards and it creates a series of lower highs and lower lows. Pero ang mga swing points na ito ang kailangan natin para sa ating trend line. Also, kailangan din natin ang highest point na ito na nagmula sa uptrend movement. So next, we need to find the gaps sa pagitan ng mga swing points. From this swing point natin ilalagay ang ating trend line papunta sa baba and here how it looks like. Also, ang ating trend line ay valid and a strong trend line dahil meron itong mga multiple touches.
Then as the price broke through the trend line, the market moved upwards. Finding the effective trend line is not that hard as you think. Kailangan mo lang sanayin ang iyong mga mata para mahanap ang mga criteria kung paano hanapin at ilagay ang effective na trend line sa chart mo. So, kung nag-enjoy ka sa video na ito at gusto mo pa ng mga ganitong video, click mo lang ang thumbs up button to show your support. Also, comment down below kung ano pa ang gusto nyo idagdag at kung ano ang gusto ninyong topic natin sa susunod. So guys, thanks for watching.